Maligayang araw ng Panginoon sa bawat isa ho. At tayo po ay magsisimula na sa ating unang bahagi ng ating pagsamba sa ating panlingguhang paaralan. Buksan na po natin ang ating mga kamera. Tayo magsisimula na ho sa ating gawain. Okay, bukas na po yung camera po natin. At tayo umawit muna ng papuring awitin para sa ating Panginoon, sa ating pagsisiwala ng ating pagsamba sa araw na ito. Bilang araw na ito ay banal para sa ating Panginoon, kaya ibigay natin ating sarili bilang handog ng buhay, banal at kalulugod para sa Panginoon. Sama-sama tayong mawit at awitin natin kabanal-banalan. Iligin po natin si Brother Rico na buksan po tayo sa panalangin. Good morning, tayo po yung manalangin.
Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na kami po'y makabumpisa muli sa aming Sunday service, lalo sa Sunday School. Lord, kami po'y mag-aaral sa iyong mga salita. Sana, Lord, na marami kaming matutunan, marami kaming malalaman tungkol sa iyo dito sa Sunday School na ito. Panginoon, maraming salamat ulit sa mga biyaya na binigay po sa amin, sa safety, and most of all sa lahat na mga successful na mga gawain sa linggong ito. Itong lahat ay aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi sa aklat ng mga Hebreo, ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoon, Jesus, na siya ang sandigan ng ating pananampalataya natin mula simula hanggang katapusan. Tinis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ikinaya para sa mga kasalanan natin at para sa kagalakan na naghihintay sa Kanya. Ngayon ay nakaupo na siya sa Kanyang trono ng Diyos. Kaya awitan natin ang ating Panginoon, purihan natin ang Panginoon, awitin natin ang The Old Rugged Cross. Sa tuktok ng isang gulod na mababa ay may isang krus na luma. Dooy ipinako si Kristong dakila patungkol sa sala ng madla. Aariin kong isang yaman, ang krus niyang kamahal-mahalan. Sa wakas, ito'y papalitan ng isang putong na makinang. O ang krus na yaong inaalimura sa akin ay mahalaga. Sapagkat si Kristo ang siyang nagdala doon sa bundok ng pununan. Aariin kong isang yaman, ang krus niyang kamahal-mahalan. Sa wakas, ito'y papalitan ng isang putong na makinang. O sa krus na yaon, ako'y magtatapat, mamahalin hanggang wakas. Pagsapit ng araw, aking ilalapag, at ako sa langit lilipas. Aariin kong isang yaman, ang krus niyang kamahal-mahalan. Sa wakas, ito'y papalitan ng isang putong na makinang.
Purihin ang Panginoon sa ating pag-awitan. Sa ating pagpapatuloy, ibahagi naman natin ang ating mga memory verse nung nakaraan nating pinag-aralan sa ating lingguang pangaralan last week. Bahagi po ng ilang memory verse. Tawagin po natin ang mga kapatid natin na taga-Sisi. Tawagin natin si Julia. Habang wala pa po sila Julia, tawagin po natin si Ate Arlene na taga Bulacan, mag-share na, magkawahagi na kanyang Memory verse, James 3:9. With it we bless our God and Father, and with it we curse men who have been made in the similitude of God. James 3:9. Salamat, Tiaw. Tawagin natin si Mami naman. Wala po kayong sound, Mi. Dapat pa rin po. Habang may problem yung kay Mami, balikan po natin si Mami. Tawagin natin si Ate Fe, magbabahagi ng kanyang memory verse. At nawala ho sila. Wala pa rin sila. Sige, unahin ko na muna ho. Romans 6 verse 6. Knowing that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away, and we are no longer slaves of sin. Romans 6 verse 6. Yun po aking memory verse. Okay na ho, Mami? Lakasan niyo po boss niyo, Mi. Okay. Naririnig na? Apa. Okay. Romans 1:18. Romans 1:18, for the wrath of God was revealed in heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Salamat, Mami. And last natin, tawagin natin si Jane. Wala rin ho. Tawagin lang natin Shannon. Last na ho. Memory verse. Good morning po to everyone. Memory verse, James 3 verse 9. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse men who have been in the likeness of God. Ayun po yung memory verse ko. James 3 verse 9. Salamat, Shannon. Sa ating pagpapatuloy ng ating pinag-aaralan, tawagin na po natin ang ating guro sa oras na ito. Tawagin po natin si Teacher Ira. Good morning po. Naririnig po ako. Do you hear me po? Yes? Okay, thank you. So today po we will be continuing our lesson on chapter 5 ng ating material, Discerning the Plight of Man. Its title is Total Depravity and Moral Corruption. So last Sunday po, we have studied the first part where we learned
kung saan po ay natutunan natin kung ano yung hindi ibig sabihin at yung totoong ibig sabihin ng total depravity. So, review lang po tayo ng konti. So, total depravity na napag-aralan natin that total depravity does not mean that the image of God in man was totally lost in the fall. So, we have learned from the scriptures na hindi nawala yung likeness or yung image of God ng man as a man. And then that man has no knowledge of the person on the will of God. So natutunan din natin na man was capable of knowing God. It was man's choice na mag-go against doon sa will of God. And then that man, total depravity does not mean that man does not possess a conscience or that he is totally insensitive to good and evil. So nalaman natin na ang tao ay hindi ibig sabihin ng total depravity na hindi na kayang i-distinguish ng tao yung what is wrong and what is right. And na pag-aralan din natin that man is yung total depravity does not mean that man is incapable of demonstrating virtue. So dyan po sa part na yan, may mga scriptures na nagpatunay that man can do things, they can do service, kahit na totally depraved ang tao. And then, lastly, total depravity does not mean that all men indulge in every evil that exists. So meron kasing nagre-restrain sa atin from doing evil, which is the grace of God. So napag-aralan din natin what total depravity does mean. So total depravity does mean that the image of God in man has been seriously defaced and that moral corruption has polluted him entirely. So kanina, it does not mean, di ba, ang sabi, it does not mean that the image of God in man. It was retained. Ang nangyari lang sa image of God in man because of total depravity ay ito ay na-disfigure or na-deform. Yung from a perfect creation to becoming a corrupted being. Ibig sabihin, yung katawan mo, yung isip mo, yung feelings mo, yung decisions mo, lahat yon ay disfigured. So walang natirang yung perfect state na unang ginawa ng Panginoon sa tao. So also, total depravity does mean that man is born with a great propensity or inclination toward God. So ibig sabihin lang nito na lahat ng tao ay capable of evil, simula sa pinakamaliliit na mga kasalanan hanggang sa unspeakable crimes o sa mga nakakayang mga crimes. Lahat tayo, kaya nating gawin yon. It's just that merong grace ang Panginoon na nagre-restrain para hindi gawin yon ng man. And then, total depravity does mean that all of man's actions are contaminated by his own moral corruption. So take note po yung his own moral corruption. Ibig sabihin niyan, lahat ng deeds mo, or di ba sabi, we are capable of showing virtues, pero lahat ng deeds na yon ay defected, or ibig sabihin merong bahid ng kasamaan. Dahil yun dito sa susunod na ibig sabihin that the deeds of man are not prompted by any love for God or any desire to obey His commands. Kasi yung purpose mo of doing that virtue is not because of the love for God, but it's because for the love of yourself. So also, total depravity does mean that the mind of God, the mind of man is hostile toward God. It cannot subject itself to the will of God and cannot please
God. In short, men are against God. So tinalikuran ng tao ang Panginoon. And that total depravity does mean that mankind is inclined to greater and greater moral corruption. So ang ibig sabihin lang nito na yung kasamaan sa mundo or kasamaan ng tao sa mundo ay hindi nababawasan, kundi palala ng palala yung sitwasyon ng pagiging makasalanan ng mga tao. And lastly, total depravity does mean that man cannot free himself from his sinful and depraved condition, or dahil tayo ay totally depraved, no, wala tayong magagawa para iligtas yung mga sarili natin sa sitwasyon na kung nasaan tayo ngayon. At wala ding posibilidad, dahil nga tayo ay totally depraved, wala ding posibilidad na mailigtas natin yung mga sarili natin sa pamamagitan ng mga sarili nating gawa. So that is what total depravity really means. So ngayon, sinamarize na natin yung meaning of total depravity. Titingnan natin closely yung mga itinuro sa scriptures about moral corruption naman, which supports yung state natin, which is totally depraved nga. So we will find abundant testimony na matututunan natin from the scripture. So since from our previous lessons, paulit-ulit na sinasabi to, all men bear the guilt of Adam's sin. They also bear the penalty, death, and moral corruption. So lahat tayo mga lipi ni Adan ay pinanganak na guilty of sin. And tayo ay morally corrupt and inclined to evil. So ito po yung mga titingnan natin in our lesson today. So devastating consequences of the fall, man's moral corruption as reflection of his very nature, depth and extent of man's moral corruption, man's corrupt heart, and Christ's strong belief in the moral corruption of man. So punta po tayo sa ating first point. So number 1, so let's look at the truths from the scripture about the devastating consequences of the fall. So, buksan niyo po ang mga Bibles niyo in Genesis 5, verses 1 to 3. Buksan niyo po ang verses niyo, Bible niyo in Genesis chapter 5, verse 1 to 3. Meron po bang gusto magbasa? Yes, Genesis 1. Genesis 5, 1 to 3. Naririnig ako, teacher. Yes po. This is the book of the generations of Adam. In the day when God created man, he made him in the likeness of God. He created them, male and female, and he blessed them and named them man in the day when they were created. When Adam had lived 130 years, he became the father of the son of his own likeness, according to the image, and named him Seth. Then the days of Adam after he became the father of Seth were 800 years, and he had other sons and daughters. So Okay. in the day, Hanggang verse 3 lang po. Ah. Thank you po, Mami. Alright. So, makikita po natin sa Genesis 5, 1 to 3, or kung babasahin niyo po yung entire na chapter na yan, no? Yung verse 1, yun na yung title mismo ng lalamanin ng buong chapter. Sabi doon, it's the book of the generations of Adam. Pa-flash nga po ng verse. Next pa. Yeah. So, let's be familiar with the contents of the text bago po natin sagutin yung question. So, yung unang bahagi po ng verse nito ay ang title mismo ng lalamanin ng buong chapter. So, ito po ay yung genealogy mula kay Adam hanggang kay Noah. So, sa buong chapter na to makikita natin yung listahan ng mga pangalan at
ang mga taon ng buhay ng mga sumunod sa henerasyon ni Adan. So dito naman po sa verse 2, yung on the day, then po ay ipinaliwanag or nagbigay ng flashback sa kung paano nilikha ng Diyos si Adam. So ma-observe natin dyan sa verse na pinaliwanag that it was God. God has specified a day na nung nilikha niya si Adam at kung paano niya nilikha si Adam. At nakita din natin dyan that binanggit yung God created man, male and female, which speaks of yung purpose ng Panginoon sa paggawa ng male and female is for mutual comfort and para sa preservation at pag-increase ng kanilang uri or ng kanilang kind, which is man nga. And then, sabi dyan, He blessed them and named them mankind. So, binless ng Panginoon yung kanyang mga nilikha at binigyan niya ito ng title or ng pangalan, which is mankind, na nagsisignify na sila ay iisa at first by nature and afterwards by marriage naman. So dito naman sa verse 3, hindi na ata nalagay dyan yung verse 3. So sabi dun sa verse 3, when Adam had lived 130 years, he fathered a son in his own likeness according to his image and named him Seth. So dito sa verse 3, nakita natin yung pagkampanganak kay Seth noong si Adam ay 130 years old pa lang. Ito ay nangyari after ng murder ni Abel at sinasabi sa Bible na binanggit ni Eve na ito daw yung pinalit ng Panginoon si Seth daw yung pinalit ng Panginoon kay Abel. So ngayon po, sagutin natin yung mga question. So the first question is, according to the verse, in whose image was Adam made? So from the verse, kaninong image daw nilikha si Adam? In the likeness of God. All right, exactly. So Adam was made in the likeness of God. So paulit-ulit na natin yan na binabanggit sa lesson natin. So malinaw to sa mga previous natin pag-aaral na si Adam ay create in the likeness of God, which was he was made righteous, holy, at undoubtedly he was happy. Mayroon siyang kakayahang mag-reason, may emotion, at may will. Doon naman po sa mga susunod na verse. So according to the following verses or verse 2 and verse 3, in whose likeness were Adam's descendants made? Kanino namang likeness kinreate yung mga descendants ni Adam according dyan sa verse? Yeah, anybody po can answer. Nasa verse 3 po yun na hindi lang na sali dyan. According to the image of man. Okay. So, Adam's descendants were made in the likeness of Adam. So, naipakita yun nung binanggit yung sa verse 3, ang sabi ay, he fathered a son in his own likeness. So, ibig sabihin, yung descendants ni Adam were made in the likeness of Adam na fallen and depraved. Okay, so ito yung minana nating likeness from Adam. So si Adam, he was made in the likeness of God, pero nung siya ay nahulog na sa kasalanan, he became corrupt. Kaya nung nagkaroon siya ng anak, he begot a son in his own image na sinful, defiled, frail, mortal, and miserable. So si Seth, hindi lang siya in the likeness of Adam dahil parehas silang man, but it was because si Seth, binibear niya yung guilty, sinful nature
ng kanyang father na si Adam, na minana din natin lahat ng mga tao. So, importante na maunawaan natin dito na yung pag-inherit ng moral corruption natin from Adam ay hindi katulad ng kung papaano na-inherit ng isang anak yung genes or traits ng kanyang ama. Dito po, ang minana natin ay yung inclination to sin ng tao. So, yung significance po ng verse na yan or ng katotohanan na yan is that the moral corruption of man is a result of God's judgment. Okay, so si Adam, nagkasala siya at he came under the penalty of death and moral corruption. So yung sinfulness ni Adam has been imputed to us at sa lahat ng kanyang descendants. Therefore, tayo ay subject to the same penalty. Kaya the moral corruption of man is a result of God's judgment. Ito yung devastating consequence of the fall. We inherit yung hindi lang yung likeness ni Adam but also yung penalty. So, naging likeness niya when he fall into sin. Okay? So, yan po ang devastating consequence of the fall. So, number 2, tingnan naman natin kung ano yung sinabi ng mga scriptures about man's moral corruption as reflection of his very nature. So, nadaanan na din natin to last time. Let's titingnan lang natin closely. So, let's look at how the following scriptures demonstrate that man's moral corruption is not a learned behavior, but a reflection of his very nature. Buksan niyo po yung Bibles niyo in Psalm 51:5. Can somebody po read Psalm 51:5? Psalm 51:5. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Okay, thank you po. So dito po alam natin that it was David ang nagsulat ng psalm na ito. At ang sabi niya, behold, I was brought forth in guilt, and in sin my mother conceived me. So paano po dyan pinapakita na ang moral corruption ay reflection ng nature ng tao? Do you have any idea po? Diyan po sa verse, how does the verse demonstrate that man's moral corruption is not a learned behavior, but a reflection of his very nature? Saan po part ng verse na yan? Conceal. Okay, so makikita natin dyan yung word in sin. My mother conceived me. What else po? Brought forth in guilt. All right, so that's correct. It was brought forth in guilt. So by that, makikita natin na si David, ina-acknowledge niya na he is not only a sinner by practice, but also by nature. So inamin niya dyan that he was brought forth in guilt, or pinanganak siya na may guilt na kasalanan. Ibig sabihin, in his nature, he is sinful. At nakikita niya yung sin niya as transgression, iniquity, evil. At ito ay, nakita niya, sabi dyan, my mother conceived me. Ibig sabihin, from birth up to his present time, ganun na siya. Na nagpapakita ng result ng kanyang panghabang buhay na offensive nature. So, si David dito is simply putting forth a truth that man's moral corruption and propensity to evil ay hindi isang learned behavior, but a part of his very being. So, lahat tayo, mga human beings,
ito na yung very nature natin. Yung moral corruption, nagre-reflect yan sa atin. It's a reflection of our very nature. At ipoprove yan ng mga susunod pa na verses na titingnan natin. Buksan nyo naman po in Psalm 58, verse 3. Yan, can somebody read po? And I encourage everyone to turn on your cameras po. Ayan. Psalm 58, verse 3. Ano pong sabi ng verse? Psalm 58 verse 3. The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking lies. Okay. So sa aking translation naman, ito yung ginamit. The wicked have turned away. So makita din natin yung same words. Turned away from the womb. These who speak lies go astray from birth. So makikita natin doon yung term na wicked. Okay? The wicked have turned away from the womb. So yung wicked na tinutukoy dyan ay tumutukoy sa mga tao na merong mental disregard for justice, sa righteousness, sa katotohanan, sa honor, sa virtue. In short, ito yung mga taong evil in thought and life. No? Sabi pa ng dun sa International Bible Encyclopedia, ang ibig sabihin ng wicked is depravity, sinfulness, and criminality. So, ibig sabihin nito, or paano nito na-demonstrate yung man's moral corruption as not a learned behavior but a reflection of our very nature. So, ibig sabihin nito, ang tao ay wicked simula sa kanilang infancy. Sabi yan, the wicked have turned away from the womb, no, hanggang sa kanilang paglaki. So, makikita natin dyan na ang tinutukoy ng mga tao dyan ay mga grown-up na people na. Kasi sabi yan, from the womb, ibig sabihin, tapos na sila doon. Okay? So, man is wicked from their infancy and they go astray as soon as they are capable of it. So, sabi dyan ng go astray, or ibig sabihin dyan ng go astray, sila ay gumagawa ng kasalanan na as soon as they are capable of it. Which is very early. Kasi sabi dyan, from birth. So, sa pagkabata pa lang, nagre-reflect na yung moral corruption ng tao. Sa papaanong paraan, sa kanilang temper, sa kanilang actions. Kung mapapansin nyo sa mga bata, diba, sa kanilang temper, mapapansin nyo na yung mga babies, they cry kapag hindi nila nakukuha yung mga bagay na gusto nila. Anong pinapakita nun? Self-centeredness. Although wala pa silang idea nun, pero nagre-reflect na yon sa kanilang nature. What else? Kung familiar kayo sa Cocomelon na video, yung Johnny Johnny, Yes Papa. Diba? Anong pinapakita doon? Baby pa lang, they were able to lie na. So, doon pa lang, from the very beginning of our life, nagre-reflect na yung moral corruption. So, it shows us that in an early age, no, kaya na ng tao na maipakita yung moral corruption na. No, although wala pa siyang concept ng right or wrong, nagre-reflect na yung moral corruption ng tao. Okay? So, dyan din sa susunod na verse na titingnan natin, Genesis 8:21. Tingnan nyo naman po yung Genesis 8, verse 21. Okay, somebody read po. Para tayo mayroong participation. Genesis 8, verse 21. Okay, go ahead po. Sorry. Go ahead po. Genesis 8, verse 21. Tama, Chair? Apo.
Genesis 8, verse 21. And the Lord smelled a, a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse but the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite anymore everything living as I have done. Alright, thank you po. So, yan, paki-flash nga po yung verse. So, dyan po sa verse na yan, yung context niyan ay nung nag-subside na yung water from the flood. Tapos lumabas na sila Noah ng ark at gumawa ng altar si Noah. So, nung na-receive na ng Panginoon yung offering ni Noah, gumawa ng covenant ang Panginoon sa sarili niya na hindi niya na i-curse ang ground on the account of man. Pero hindi ibig sabihin niyan na lifted na yung curse ng tao sa kasalanan. Hindi din ibig sabihin nito na nawala na yung sinful nature ng tao. Ang ibig sabihin lang ng covenant ng Panginoon dyan sa verse ay, He decides not to respond to human sinfulness in the same way. No? Yung by cursing the earth with a flood. Pero ang titingnan natin dito ay yung focus sa phrase na the intent of man's heart is evil from his youth. So, makita natin yung term na youth. Dito sa verse, it refers to one's early life o yung childhood ng isang tao na kanina nabanggit na nga natin na hindi mo na kailangan pang turuan yung bata para maging selfish or para maging self-centered or para magsinungaling or para mag-manipulate. Kasi ang tao nga ay merong natural inclination to sin. Na kahit yung mga bata na hindi lang natin siguro na o-observe or hindi lang natin tayo nagiging aware, nagre-reflect na by their temper and their actions yung kanilang moral corruption. No? Minsan, hampasin ka ng bata, anong nagiging reaction mo? No? Natatawa ka pa. Pero by that pa lang, nagre-reflect na yung corruption ng tao. At an early age, ibig sabihin, simula pa lang ng buhay natin, morally corrupt na tayo hanggang sa magkaroon tayo ng knowledge na about right and wrong. No? Morally corrupt pa din ang tao. So yung mga verses na yan, pinapatunayan lang niyan na ang tao, or it proves to us that, the previous verses proves to us na ang sinful attitudes ng tao and yung sinful deeds nila ay lumalabas from man's very nature. Or it proves to us that the sinful attitudes and deeds spring forth from man's very nature. So, yung tao, kahit hindi mo turuan, kahit hindi mo pilitin, gagawa ng masama. At kahit na hindi pa sila totally familiar with the concept of good and evil, nagre-reflect na yan sa kanilang nature. Kasi nga, ang moral corruption ay hindi learned behavior but his very nature. Okay? So thirdly naman, tingnan natin yung sinabi ng Bible or ng mga scriptures about sa depth and extent of man's moral corruption. Okay, so tingnan natin yung depth and extent of man's moral corruption. Tingnan niyo po yung Genesis 6, verse 5. Open niyo po yung Bibles niyo in Genesis chapter 6, verse 5. Ano pong sabi ng verse? Ako na lang muna magbasa. Sabi dyan, then the Lord saw
that the wickedness of mankind was great on the earth, and that every intent of the thoughts of their hearts was only evil continually. So ano pong sinasabi ng scripture about sa depth and extent of man's corruption? So dito po sa Genesis 6 verse 5, ang sinasabi po nito about sa depth and extent of man's corruption is that the only great that remained on earth was the sinfulness of man. So pa next slide na po. Okay pa, next pa. Next. Yan. So the only great that remained on earth was the sinfulness of man. So after probably 100 of years, nung nakita ng Panginoon from the first time na nilikha yung man, sabi niya, it was good. So dito sa chapter na to, ang great na lang na nangingibabaw sa mundo ay yung kasalanan ng tao. Doon din sa last part ng verse, sabi diyan, their hearts was only evil continually. So ganoon kalawak ang sakop ng pagiging makasalanan ng tao. Man, continually, ang desire na lang ng heart nila is to do evil continually or palagi, constant na evil yung kanilang thoughts. So, halimbawa sa Judgment Day ng Panginoon, ipakita or i-replay niya yung mga ginawa mo dito sa lupa. Tapos mapanood ng lahat ng tao, kasama yung mga taong malapit sa iyo. Makita nila lahat ng kasalanang ginawa mo. Anong pakiramdam mo pagkatapos nun? Kakayanin mo pa kayang harapin sila? So yun yung lalim na tinutukoy dito, na sukat kainin ka ng hiya mo, na hindi mo nagugustuhin humarap pa sa tao. Ganun kalalim yung sitwasyon ng moral corruption ng tao, na man is so corrupt that you cannot bear to face it. No? Hindi mo kayang humarap sa tao dahil or wala kang maihaharap sa Panginoon dahil ikaw nga ay morally corrupt. So ganun kalalim yung moral corruption. Tingnan naman natin yung Job 15:14-16. Ito medyo masakit. Nakatotohanan mula sa scripture. Job 15:14-16. So, ano naman sinasabi nito about sa depth and extent of man's corruption? Diyan na po ba kayo? Can somebody read? Job 15, verses 14-16. What is man that he should be clean, and he which is born of a woman that he should be righteous? Behold, he putteth no trust in his saints. The heavens are not clean in his sight. How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water. Okay. So, nakita niyo po, paano po dinescribe dyan yung man's moral corruption? Paano po dinescribe dyan yung tao na mga makasalanang mga tao? Pa-show ng verse. Next, kabila. Sige, ayan na. So, makikita po natin sa verse 16, sabi dyan, how much less one who is detestable and corrupt or abominable and filthy sa ibang translation. So, yung ibig sabihin ng term na detestable is disgusting. No? Disgusting as in para kang taong punong-puno ng sugat at mga nabubulok na sugat. Ganon yung idea ng disgusting or detestable na tinutukoy dito. At ganon din i-describe yung moral corruption ng tao. At sabi dyan, corrupt, or ibig sabihin, ikaw ay useless thing na hindi na pwedeng pakinabangan pa at fit na itapon na. So, ganun yung corruption ng tao na dinidescribe dito sa Job 15:14-16. Diyan po sa last part pa ng verse, sabi diyan, a person who drinks malice like water. Yung moral corruption ng tao ay parang kasing dali
o yung paggawa ng kasalanan ng tao is kasing dali lang ng pag-inom ng tubig. So, ganoon ka makasalanan o ganoon kasama yung moral corruption ng tao. Dito naman po sa Job 25 verses 4 to 6, paano naman po dinescribe dyan yung tao or mga makakasalanang tao. So, move lang po kayo ng konti. Job 25 verse 4 to 6. So, paano naman dinescribe dyan yung tao? Sabi sa Job, basahin ko din po, ako na lang po. Job 25 verse 4 to 6, how then can mankind be righteous with God? Or how can anyone who is born of woman be pure? Or if even the moon has no brightness and the stars are not pure in his sight, how much less man, that maggot, and a son of man, that worm. So, paano dinescribe dyan yung mankind? Nakita natin yung term na maggot and worm. No? Anong itsura ng maggot? Di ba? Maisip pa nga lang natin, kinikilabutan na tayo kasi ano siya worm siya eh. At hindi siya magandang tignan. So, ang maggot and worm, those are creatures who are considered weak and impotent. Ibig sabihin yung man's moral corruption, ganoon ikinumpara sa maggot at saka sa worm. Na tayo mga tao, dahil tayo ay mga morally corrupt, we are considered weak and impotent. Wala tayong kakayahan na gumawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon, or wala tayong kakayahan na i-defend yung mga sarili natin from the spiritual enemies, at pinaparating dito na tayong mga tao ay deserving of hatred and contempt. So yan yung pinapakita ng description ng Bible about sa lalim ng moral corruption ng tao. So yung language na ginamit dyan sa chapter Job 15 at saka dyan sa Job 25, they are both strong and offensive languages. No? Masakit man tanggapin, pero ito yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. In their proper context, ito yung totoong expression ng tao apart from the restraining grace of God. Ganito kalalim yung moral corruption ng tao. At ang point ng dalawang verses na yan ay we are a fallen race, or man is a fallen race with a malady or disease, ang ibig sabihin yan, that can only be cured through redemption in Christ and regeneration of the Holy Spirit. So, ganun kalalim yung kasalanan, moral corruption ng tao na hindi mo talaga kaya, di ba? Sabi sa description ng total depravity, walang kakayahan ang tao na iligtas yung sarili niya. Kasi ganito kalalim yung moral corruption ng tao. At hindi pa dyan natatapos sa verse sa Job na yan. Tingnan naman natin yung Ecclesiastes 9, verse 3. Pa-flash na nung verse para makita natin. Ecclesiastes 9. Walang Ecclesiastes. Wala dyan. Babasahin ko na lang. Ecclesiastes 9, verse 3. Sabi yan, this is an evil in everything that is done under the sun, that there is one fate for everyone. Furthermore, the hearts of the sons of mankind are full of evil, and insanity is in their hearts throughout their lives. Afterward, they go to the dead. So kung nandyan po kayo sa verse, sa ibang term, makikita nyo dyan yung word na madness or insanity in their hearts. So ganun din describe yung evil or yung sinfulness ng tao. Man is considered insane or mad or kabaliwan. Sabi dyan, ang pinopoint dyan ng verse na man is so insane para kalabanin yung law ng isang Almighty God at para talikuran siya. At dahil ang tao nga ay morally corrupt, no, siya ay patay sa harapan ng Panginoon. Ano ba magagawa ng isang patay? Wala. So ganoon
ang epekto ng moral corruption sa tao. Diyan naman po sa Isaiah 64 verse 6, sabi diyan, "For all of us have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a filthy garment, and all of us wither like a leaf, and our wrongdoings like the wind take us away." So dito naman pinapaliwanag kung gaano karumi ang tao dahil sa kasalanan. Tayo ay dinescribe diyan bilang mga filthy garments or maruruming basahan na wala ng pakinabang. At lahat ng mga gawa ng tao, sabi diyan, all our righteous deeds are like filthy garments. Ibig sabihin, lahat ng mga ginawa ng tao, merong bahid ng kasalanan kasi they were acted in selfish principles. Hindi siya ginawa out of the love for God, but it's for the love of self. So sabi diyan, the greatest, most commendable deeds of men are nothing but filthy rags before God. So pinapakita ng Ecclesiastes 9:3 at Isaiah 64:6 na kung ano tayo sa harapan ng Panginoon. Sobrang rumi natin, no? Parang yung mga ketongin na kahit balutan mo ng pinakamahal at pinakamaputing silk, no, para matakpan yung mga sugat niya, ay lilitaw pa din or tatagos pa din yung pagiging bulok ng mga sugat natin. So ito yung lalim at lawak ng man's moral corruption, na kahit na yung mga best works ng tao ay lahat sila stained, or lahat yun ay stained with the corruption of their fallen hearts. Okay? Yan. That ganon kalalim yung man's moral corruption. So, kanina pa natin binabanggit or nakikita natin na it's the heart. So, tingnan naman natin yung man's corrupt heart. So, isa to sa image ng Panginoon na na-disfigure or na-deface because of our total depravity. Naging corrupt na ang heart ng tao. So kapag pinag-uusapan yung moral corruption ng tao, importante din na bigyan natin ng special attention yung heart. So sa scriptures, ito yung sinasabing seat of the will and the emotions. So it represents also yung kaloob-looban ng tao. Sabi sa scriptures, the very heart of man is corrupt, and from it flows every form of sin, rebellion, and perversity. So, sagutin natin yung question about man's corrupt heart. So, according dyan sa verse, Jeremiah 17:9, no, paano dinescribe yung heart of man? According dyan sa verse, ano daw yung heart ng man? More deceitful. Okay. The heart is more deceitful. So, ano bang ibig sabihin ng deceitful? No, ang heart daw ng tao ay mapanlinlang or madaya, no? At ang ibig sabihin nito sa verse na yung heart, it's what causes man na dayain yung sarili niya. The heart persuades man to sin against God, and the heart causes, or the heart deceives the man para i-respect yung sin. So, pinapatungkulan dyan na yung heart ng tao ay hindi dapat pagkatiwalaan because it is deceitful. Ang purposes ng heart ay laging changing at ang motives nito ay selfish. So, yan yung corrupt heart ng tao. Now, tingnan naman natin, how does the corrupt heart of man affect all that a man is and all that a man does? So, makikita natin yan sa dalawang verses, or sa madaming verses, dalawang books from the Bible, Matthew and Mark. So, Matthew 15:19 to 20. So, tingnan nyo po dyan, paano naapektuhan ng corrupt heart yung man and yung kanyang gawa. Pa-share na ng verse para makita na nila.
So sabi dyan, for out of the heart come evil thoughts, murders, acts of adultery, other immoral sexual acts, thefts, false testimonies, and slanderous testaments. These are the things that defile the person, but to eat with unwashed hands does not defile a person. So anong ibig sabihin dyan? So saan daw nanggagaling lahat ng kasamaan na nakita natin dyan sa verse? Sabi dyan yung evil thoughts, murders, acts of adultery. Saan daw nanggaling? It's from the heart. Yes, kahit tayo nila buksan, sinasabi na yung heart. Yes, it's from the heart. So, lahat ng evil thoughts, yan, yung mga nabanggit dyan, ay nanggaling dahil sa corrupt heart ng tao. No? Ang ibig sabihin na ito yung nagsumisira sa tao at sa mga deeds ng tao. Sa verse 20, nagbigay pa ng illustration dyan na yung evil thoughts from the heart, yun yung nagkukos sa pagkasira ng tao kaysa sa pagkain mo nang hindi ka naghuhugas ng kamay. So ang point lang dito ay how does the heart corrupt a man? And how does the corrupt heart of man affect all that a man is and does? Sabi dyan, the heart pollutes the thoughts and deeds of man. So sinuport yan ng Mark 7 verse 20 to 23. So makikita natin sa Mark 7, 20 to 23, doon sa sa unang mga parts, no? Meron din mga binanggit dyan na mga evil deeds. At verse 21, sabi doon, for from within, out of the hearts of people, come the evil thoughts, acts of sexual immorality, thefts, murders, acts of adultery, at marami pang iba. At doon sa verse 23, sabi dyan, all these evil things come from within, which refers to the heart, and defile the person. So, ibig sabihin lang, because of the man's corrupted heart, wala nang nananahang katuwiran sa tao. No? There is no righteousness in the corrupted heart of man. Lahat sa kanya ay masama at marumi. So, let me quote from John Gill. Ang sabi niya, next na. Yan, sabi niya dyan, the inside of man is very bad, or referring to the heart. His inward part is not only wicked, but wickedness itself. So yan dinidescribe yung corrupted heart ng man. At ganyan na naapektuhan yung deeds ng tao. And lastly, last na po ito, tingnan natin yung scripture na nagpo-prove or nagde-demonstrate ng Christ's strong belief in the moral corruption of man. Buksan niyo po yung Bibles niyo in Matthew 7 verse 11. Siguro marami sa inyo nakaka-memorize na nito. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Matthew 7:11. So, if you, despite being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? So sa layman's term, kung ita-translate natin to, ang sinasabi dyan, kung kayo nga na mga masasama, alam kung papaano magbigay sa inyong mga anak, masigit ang bigay ng Ama na nasa langit doon sa mga humihiling sa Kanya. So let's focus po doon sa first phrase. Sabi doon, so if you, despite being evil. So si Jesus ang nagsasalita dito. At itong declaration na ito ni Jesus Christ ay malinaw na evidence ng depravity at moral corruption of man. Sabi dyan, dineclare niya na kung kayong mga masasama, or if you, despite being evil, no, ang tao ay evil and sinful, no, know how to give good gifts to your children. So yan yung nagpapakita ng point natin from our previous lesson na man can show virtues. Yes, man can do any good of any kind. Pero yung katotohanan na ang tao ay kayang gumawa ng virtues or magpakita ng sincere affections ay hindi kayang takpan yung katotohanan na man as a whole is a fallen race and that moral corruption
pervades the heart of all. So, dahil man is totally depraved and corrupt, hindi niya kayang gawin yung true Christ-likeness, selflessness, at goodness. So, it was si Jesus na ang nagsabi. So, dineclare na ni Jesus that man is evil. So, even Jesus strongly believes in the moral corruption of man. So, ano pang dahilan mo para hindi paniwalaan? Yan. So, yan po yung mga patunay mula sa Biblia at katotohanan mula sa Biblia patungkol sa moral corruption ng tao. Now, to conclude this lesson, ito lang po, dalawang statement, dalawang sentence lang po. No? Man is totally depraved and morally corrupt. It is only through God's grace in Jesus Christ that man can be restored. So, dami ng katotohanan na ini-reveal sa atin ng Biblia patungkol sa total depravity at moral corruption of man. At it is only through God's grace na ang tao ay marerest. So, diyan po nagtatapos ang ating lesson. Okay, thank you, Sir Ira. Praise God for this beautiful morning. And naririnig niyo ba ako? Yes po. Okay, very good. So this morning, let's have our lesson learned. And alam niyo, magandang sagutin na tanong dito is, how can you differentiate now your old life, no, between your old life and your new life in Christ? Is there any difference now? Now, nakita natin na yung devastating consequence of the fall, okay? And we understand that totally we are depraved. Yung depravity natin talaga, hindi lang the simple depravity. We are totally depraved. We are wicked, sinful. Now, alam niyo, maganda ma-realize to how the Lord changed us day by day and continuing in His ministry to change us. No? Kaya, maganda yung lesson. Maganda yung lesson. So, let's begin with Deacon Ira. Deacon Ira. Sa akin po, pinapakita nito na lesson na to na gaano katindi yung ating nature po, na hindi natin kayang baguhin ating sarili at nature na natin talaga magkasala talaga. Nature natin na we are sinful nga. Kaya kailangan natin yung biyaya ng Panginoon to have a new life na. And ang kanyang kapangyarihan na baguhin tayo. Kasi hindi natin kaya. Wala pagka bata pa. Nasa tiyan pala tayo ng ating ina ay pinaglihin na tayo sa kasalanan. Kaya doon pa lang ay natin pwedeng sabihin na hindi tayo makasalanan, hindi tayo nagkasala dahil mula pa lang sa pagkakabata, pagkasilang, nasa tiyan pa lang tayo ng ating ina na conceive na tayo sa kasalanan. Yun lang po. Okay, salamat, Deacon. By the way, no, gusto ko lang i-clarify this morning that the teaching or the doctrine about total depravity of man is not from Calvin. Okay. Kasi may mga defensive na Christian, every time they heard this doctrine, meron agad silang pananaw, Calvinism, Calvinism. No, it is the teaching from the Bible. Nakita nyo naman, ang linaw ng Bible about the total depravity of man. Nangyari lang na ito rin yung pinapaniwalaan ni John Calvin. Okay?
Kaya maganda na bukod sa kasi ako nai-impress ako kay John Calvin kasi pinag-aralan niya yung Bible and na-prove niya na tama yung teaching. Okay? And the same thing na meron tayong Bible ngayon. The same Bible na pinag-aralan ni John Calvin para ipamukha sa atin ng Panginoon. Gaano kayaman yung biyaya ko sa lumang kalalagayan na. Kaya kinakailangan baguhin tayo ng Diyos. Kasi hindi tayo mag-fit sa kingdom with our old nature, with our inherited image of Adam. Okay, sige, let's listen. Iba namang matuto. Ate Arlene, may gusto kayo share? Sa akin po yung lesson Ate Arlene, today, nag-shopping. parang feeling ko sa sarili ko, ang dumi-dumi ko. Hello po. Naririnig niyo po ako? Okay na. Yan. Nag-shopping ka kanina eh. Okay. Sa akin po, ang lesson po na natutunan ko today is yung makes me realize na ang dumi-dumi talaga ng tao. Na yung mga words na ginamit to describe yung ating sinfulness wicked, disgusting, tapos na-compare pa tayo sa magot na anak ng langaw. Madness. Madness is in their heart. Masakit yan sa Ecclesiastes. Kaya parang naisip ko po na yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, talagang kahabag-habag yung sitwasyon nila. And tayo ng mga anak na ng Panginoon, dapat naiintindihan natin sila na hindi talaga sila gagawa na mabuti kasi nature nga ng tao yung maging masama. Simula pa lang nung nasa tiyan, yun na yung nature. Kaya imbis na magalit tayo sa mga ginagawa nila, dapat talaga maawa tayo sa kanila. And at the same time, nakita ko rin po kung gaano talaga yung grace at yung pagmamahal ng Panginoon sa mga anak niya, yung mga pinili niya. Kasi sobra talaga yung kasalanan na na-impute sa ating mga puso para linisin talaga ng isang tao. Hindi talaga natin kaya. And para i-accept tayo ng Panginoon bilang anak niya, talagang hindi siya maipaliwanag. Hindi mo talaga mai-explain kung bakit ka napili ng Panginoon. Yun po. Okay. Salamat. Kaya napaka-imposible na magkaroon ka ng bahagi sa kaligtasan mo sa ganitong kalalagayan. Paano mo ililigtas ang sarili mo? Logically and doctrinally, hindi po pwede talaga no? Habang sagad ka sa kasamaan, habang baliw ka ang kasamaan, baliw ka sa kasalanan, nasa puso ang kasalanan. Paano ka maghahanap ng katuwiran, ng righteous? So tama. Hirap yung inclination ng puso natin. Yun yung minana natin kay Adan eh. It's not actually the sin of disobedience, but it is the nature, the sinful nature of faith. Sino pa gusto magdagdag sa ating lesson today? Good morning, Sister Elena. Sige. Brother Rico, may gusto kang idagdag sa ating aralin ngayong umaga? Good morning. Good morning sa lahat. Okay, good morning po. Sir, ito naman yung nasa isip ko, no? Na doon sa nag-aralan natin kay Teacher Ira. Kasi ang sinasabi kanina ni Teacher Ira na pinapanganak pa lang daw tayo, makasalanan na. So, ang nasa isip ko, Pastor, na during the time of Adam and Eve, kung sila sana yung, kasi
nanganganak ba, ibig sabihin, nag-spread yung tao, dumami. Doon pa lang sana, kung nakarinig na yung bata, no, yung anak, yung mga anak, nakarinig na sana na ano ba talaga ang tamang gagawin, ano ba ang utos ng Panginoon, ano ba yung mga gustong mangyari ng Panginoon, no? Siguro noon, kung narinig pa lang nila yan noon, gaya ngayon, yung mga anak natin, tinuturuan na natin mali, pagkasi kan pa lang nila, pastor, tinuturuan na natin kasi yung bata may instinct talaga na gagawa talaga ng masama, no? Tama yung sinabi ni Teacher Ira na meron talaga tayong instinct na makasalanan, no? Maliit pa lang. Kaya lang tayo, mga magulang, nakarinig na tayo kung anong magandang mga asal, yung mga gagawin ng Panginoon. So, yun ang bali summary ko, no, doon sa pinag-aralan natin na doon pa lang sa mga minuno natin sa pinanggalingan na sana narinig na nila yung mga kaya ginagamit ng Panginoon yung natin, di ba? Ginagamit ng Panginoon yung ibang tao na, yung mga Bible heroes, yun na yung ginagamit niya na para malaman natin, marinig natin yung gusto ng mangyari ng Panginoon. O makilala siya. So yun ang nasa isip ko, Pastor. Okay, salamat. Kaya malaki ang responsibilidad ng mga magulang talaga sa bata. No? Kaya tama din yung proverb. Train up the child habang child pa sila, bata. Bakit? Kasi morally corrupt na sila eh. Maganda nga yung illustration kanina dun sa lesson. Yung baby, pag nagutom yan, walang gana. Nakita mo, baby pa lang. May may self-centeredness na. Kailangan, bigyan mo siya ng attention, pansinin mo siya kasi ako'y nagugutom. Saan niya kaya natutunan yun, no? It's because of the image of Adam na na-inherit doon pa lang sa womb. Sabi dito sa Bible na pinag-aralan. Kaya morally, corrupt na talaga ang tao. At yan pa lang ng kanila. Kaya paglabas niyan, tama rin yung idea ni Brother Rico, sana maaga pa lang. Natuturuan na sila, no? Nagagabayan na sila. Kasi wala na tayong magagawa doon. Corrupted na talaga siya. Doon pa lang sa sinapupunan. Kaya take note sa ating mga parents, no? At sa mga parents to be, pag naging mga magulang na kayo, okay? Discipline your child. Simulan na ninyo habang bata pa tayo. Alam niyo na, by nature, morally corrupt yan. Hindi porket kasi Christian parehas yung magulang, pag nanganak yan, Christian na yung bata. No? Salvation is a personal responsibility. So paglabas niyan, nandiyan pa lang yan sa sinapupunan. Totally depraved na yan. And morally corrupted na yan. Kaya napakahalaga ng paggabay ng mga magulang. So salamat at nakita ni Brother Rico yung side naman ng sa parent. Okay? Oh, one more. Sino gusto po magsalita? Bigay natin, paki-on lang yung microphone. Wala na? Sige, kung may gusto pa kayong i-share, meron pa tayong 12 minutes more. Mahirap pa mag-share. Sige, tawag na lang ako kasi gusto nyo tinatawag kayo sige, punta tayo sa mga bisita natin this morning. Ate Kay, good morning Ate Kay, nandiyan ka pala, NJ. Good morning po. May gusto po kayong i-share na lesson learned today? Pastor, hindi po namin naabutan yung start. Ay, okay. Opo. Yumul. BNDINK Yumul. May gusto kayong i-share na lesson?
Pastor, nakamute ka po. Kung wala na pong magpapahagi ng lesson learned, so close natin ang Sunday school. No? Wala na po ba? We still have 5 to 10 minutes more. Yeah. Okay, then let's give the time to our teacher for the last final thought for today. Thank you po sa inyong mga shared na lesson. So, ito po yung atong lesson na to, no? Ito talaga yung plight of man. Ganito talaga yung sitwasyon natin sa harapan ng Panginoon. And sa kabila nun, no, ganun din kalaki yung grace at mercy ng Panginoon para alisin tayo at i-restore tayo from kasalanan. Kaya mga buhay natin, sana maipakita natin yung yung gratefulness natin. Kasi kung hindi dahil sa dugo ni Jesus Christ, hindi patuloy na yung kasamaan ng tao yung makikita sa atin ng Panginoon. Amen. So thank you, Teacher Ira. Kaya ako palagi akong grateful. Ephesians chapter 2. Now open your Bibles in Ephesians, please. And we're going to dapat memorize niyo pala to, no? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Let's recite this sa mga nakaka-memorize. Pero kung hindi mo to memorize, I don't think you're a Baptist. Okay? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Let's please open your microphone. This is our last verse this morning. And let us do it all together. We close this lesson. Begin. By grace you are been saved. Are you saved? Faith. Not of yourselves. The gift It's the gift of God. Lest any man should boast. you can close now your mic. It is the grace of God is sovereign. It's only His grace. Can you imagine? I think devastating effect of sin sa buhay natin. Paano tayo makakaahon? Paano natin babaguhin ang puso natin ng baliw sa kasalanan? Paano natin babaguhin ang direksyon? Walang ibang ninanais kundi patungo sa kasamaan. Kaya ganoon natin niluluwalhati ang Diyos sa yaman ng biyaya na pinagkaloob natin. Kaya wala tayong pagmamalaki sa buhay na ito at sa buhay sa walang hanggan. Sapagkat lahat ay napapaloob lamang sa mayamang biyaya. Kaya totoo that the grace of God is sovereign. His love and power is sovereign. Kaya mga kapatid, kung may pagkakataon ka ngayon, would you please say something about God in one sentence and share your lesson this morning? Paano ko luluwalhatiin ang Panginoon sa aral na ito? And give one sentence, please. One sentence. What would you like to say to God? Then kindly share it to our GT. Thank you. And God bless you. Let's all bow our heads, please. Closing prayer. Heavenly Father, our most precious God. Hindi namin maabot, Panginoon, ng aming karunungan. Hindi namin alam kung paano ka namin papasalamat. Tunay na wala na kaming kakayahanan dahil tinanggal na lahat dahil ng kasalanan. We are morally corrupted. We are totally depraved people. But praise God,
the initiative is from you. You loved us and you chose us from the foundation of the world. Now we have this living hope. No? At meron kaming haharapin na makabuluhan at magandang buhay. Dahil minsan may isang Diyos na pumili sa upang makasama kami sa mga. Panginoon, salamat na sa mga panahong wala kaming kakayanan, ay minahal mo kami. At ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang biyaya ng kaligtasan. Kaya ngayon, Panginoon, ang iyong patuwiran ay nasa amin. Kaya nakikita mo kami na lumalakad ng matuwid sa iyo. Mapagan, Panginoon, patuloy kaming lalakad ng matuwid at lalabanan, Panginoon, ang kasamaan na minanapan namin sa buhay ni Adan. Kaya maraming salamat, Lord, sa iyong biyaya. Kami patuloy na sasandal hanggang sa magkita tayo ng mukha. Salamat po muli sa iyong salita. Salamat sa aming teacher na nagturo ng umaga. Ang aming panalangin, o Diyos, ay patuloy mo siyang pagpalain ng karunungan at kasipagan, at patuloy na pagpapalalim ng pagmamahal niya. Salamat po at biyayaan niyo po kami ng kasiyahan at patuloy na kapayapaan hanggang sa pagtatapos ng araw ng pagluwalhati at salamat pong muli hanggang sa muli namin pagkikita. Panalangin namin ito ng may pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you, and we will have a short break, then we will go to our second part of our service. On the screen are the memory verses na you can memorize. We can share some of these verses next Sunday. Thank you and God bless you. May picture ba tayo? Sige. Dami niya ng picture sa akin, ha?